Hi guys, so nandito tayo ngayon para pag-usapan ng aking 5 likes and 5 dislikes sa Nissan Navara. Namanayo ko tong Navara ko for around 9 months na. Marami na akong na-experience sa kanya. Marami na rin kaming napagsamahan. So dito ako ngayon para i-share sa inyo kung ano ba yung mga nagustuhan ko at mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Marami akong nagustuhan. Actually mahirap mag-isip ng mga dislikes eh. I hope may bahagi ko sa inyo na maganda aking experience. Meron na rin akong review actually, so kung hindi nyo pa napapanood, silipin nyo isa kong video. At syempre huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe na rin sa channel ko para masuportahan. So, tara, yun na natin. First like dito sa Navara, very versatile yung kanya exterior. Pwede mo siyang gawing rugged, lagyan mo lang ng mga accessories, medyo magiging mga rugged na siya. Pwede rin naman classy kung gusto nyo, clean look, diba? Ito talaga yung nagpaganda dito, yung quad beam LED headlights. At saka ito, daytime running lights nya. So yun yung nagpapalakas ng appeal nya. So, overall, yung exterior nya, ang ganda. Like tayo dyan, syempre. Punta naman tayo sa number 2. So ang number 2 na nagustuhan ko is yung reinforced frame nya. Makapal to, yung bakal na to. If magpapalagay kayo ng snorkel sa inyong Navara, medyo mas matagal siya gagawin compared sa ibang pickups. Siyempre pag makapal yung frame, okay din yung reliability nya, diba? Kumbaga hindi kayo matatakot na baka mayupi. Just in case lang naman, pwede tayo magtiwala sa ating Navara. So pangatlo na gusto ko sa Navara ay yung dito sa likod nya, no? Yung kanyang truck bed. Itong kanyang tailgate na very practical, magaan siya, no? So kaya mo siya buhatin ng dalawang daliri, diba? Meron siyang mechanism para medyo mas magaan yung pagsara nyo ng kanyang tailgate, diba? And ito, napaka useful na itong hooks nya. So pwede kayo magtali just in case may isasakay kayo ng mga karga. Pwede nyong itali dito. So apat siya sa kanyang truck bed. At nagagalaw pa siya. Adjust nyo lang yan. At pwede nyo malipat tong hook na to. Good yan sa akin kasi very useful yung ganyang functionality, lalo na pag magkakarga kayo ng mga gamit sa likod, diba? Fourth thing na gusto ko sa Nissan Navara ay yung convenience niya pag nakasakay ka na. Like yung interior bits para sa driver, very useful yung mga nasa paligid ko. For example, itong cup holder. So ayan, pag may drinks ka, pull out mo lang to, diba? Tapos lagay mo yung drinks mo dyan. Lahat, itong mga buttons, itong center console, hindi ako na-hassle gamitin siya. Swak na swak siya for daily use. Hindi ka ma-hassle sa interior niya. Ito, 'di ba? Malambot yung sinasandalan nung siko mo, pati dito sa center armrest. Ito pa, yung salamin dito, 'di ba? May ilaw pa siya. So kahit sa gabi, pwede mo siya magamit. At bonus pa dito if naka Pro 4X kayo or higher models, napakaganda ng leather seats at zero gravity seats. Lalo na ito, the best itong seat adjustment kasi na-adjust mo siya forward, backward, natataas mo pa siya. Ayan, tumataas pa yung upuan. Tapos meron pa siyang lumbar support. Ito, umaangat din to, pwede mo ma-adjust yung lumbar support nya. Yun kung makikita mo, diba? Lalo na kapag naglo-long drive kayo, 'di ba? Pag sumasakit na yung likod nyo, pwede nyo ma-adjust sa pinaka-comfy position nyo talaga. Isa pa, yung aircon, meron siyang auto sa pag inanya nyo. Kusa siyang tumataas. Mag-a-adjust siya kung mainit, ibabalance niya yung init sa labas saka sa loob. Tsaka dual climate control siya, So yung left side tsaka right side, ma-adjust niyo yung temperature. Kung yung katabi nyo medyo lamigin, kagaya ng nagbe-video, shoutout kay Ruth Alexandria. Masarap siyang gamitin on a daily basis. Last but not the least, ang aking fifth like sa Nissan Navara, ang pinaka importante para sa akin, ang deal maker pala, ang comfort ng ride. So itong Nissan Navara kasi compared sa other pickup trucks, dinesign siya with advanced suspension system with comfort and convenience in mind. Hindi siya yung basta-bastang pickup truck na pangsabak lang sa mga kargahan.
Dinesign siya para pangkargahan and of course, convenience. Lifestyle pickup truck na pwede nyong gamitin on a daily basis. And it feels like an SUV when you drive it. Very smooth and comfortable yung ride niya. Yun yung pinaka-advantage niya compared to the rest of the pickup lineups dito sa PH. Punta naman tayo sa dislikes. Ang first dislike, ang Nissan Navara kasi is gumagamit na itong long antenna. Pag magpapalift kayo, sasabit siya sa mga mall parking or anything na madadaanan nyo na medyo mababa. So para sa akin, nilagay ko lang siya sa dislikes kasi after ko magpa-lift, ang clearance ko is around 2.1 meters and sumasabit talaga siya. And medyo annoying or medyo baka masira. So pinalitan ko naman siya ng small. Meron namang nabibili online ng maliit lang na antena para sa Navara, pero mas maganda sana kung ginawa na nilang shark's fin din yung antena ng Navara. Second dislike, si Navara ay naka rear drum brakes. So yung unahan niya naka disc brake, which is okay, pero yung likod niya naka drum brakes pa. Dislike lang siya para sa akin kasi yung mga modern na mga sasakyan ngayon, kahit yung mga modern trucks, naka disc brake na lahat ng 4 na brakes nila eh. Third dislike sa Navara is meron siyang blind spot. So it's something na if Navara owner ka, dapat aware ka dito. Nabasa ko rin siya sa Nissan Navara Club na na-experience din nila, and ako personally na-experience ko yung blind spot. Naging extra careful tayo. Be alert sa mga nakakasalubong at sa mga papunta sa atin. So ito, pakita ko sa inyo yung blind spot. So if nagda-drive kayo, ito yung blind spot niya. Dito banda, kaya niya makatakip ng isang buong kotse dyan. Medyo malaki siya, kaya dapat maging aware kayo dito, no? Extra careful lang dyan sa spot na yan. Fourth dislike is the somewhat slow acceleration when coming from full stop. Medyo slow yung acceleration niya kasi sa low gears, first gear to second gear, medyo mabagal yung pag-change niya ng gear. Matagal yung pagtaas ng kanyang RPM bago pa mag-change. Hindi naman siya super deal breaker. It's just something na medyo annoying. Pero pwede nyo naman sanayin yung sarili nyo dun sa ganong pag-adjust niya, no? Sanayan lang din yan. Medyo kakaiba lang yung pag-hatak niya. Last na dislike sa Nissan Navara is yung kanyang fuel economy. Hindi naman sobrang lakas ng konsumo niya, no? Sa highway driving, okay naman. 16 kilometers per liter yung highest ko sa highway driving. Sa city driving, doon lang siya medyo malakas, no? Especially pag mga traffic, stuck kayo sa traffic. Alam niyo naman kung gaano ka traffic dito sa city life, di ba? It's something to consider, lalo na ngayon pataas ng pataas ang presyo ng diesel by the time of this filming. Hindi ko ma-advise na ipang daily drive siya sa city. Siyempre, maraming factors like kung paano kayo mag-drive, kung ano yung mga dinadaanan nyo. It's just something na you have to be aware if you want to drive a Navara. That's it guys for this video. So sana may natutunan kayo sa aking mga nabahaging impormasyon. Gusto ko lang matulungan kayo lahat. At sa mga naka-Navara dyan na gusto ding i-share yung kanilang mga experience, just feel free to comment down below para matulungan ang ating mga fellow pickup enthusiasts. And sa mga gusto rin bumili ng mga pickups, di ba? Shoutout sa nag-suggest nung video na to kay Miguel Pakingan 5998. And shout out kay Joffred Revilla, comment siya palagi sa ating video, and sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Please don't forget to subscribe. See you on the next one. Bye bye.